Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Jeric from CRC Summerfield at ito po ang ating programang Tinapay mula sa langit. Ang ating pang-araw na devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating programa, tayo po muna ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito, pinupuri at pinapasalamatan ang iyong kadakilaan sa aming buhay. Maraming salamat po sa umagang ito na kami ay binigyan mo ng oportunidad na kami ay magkatipon-tipon muli at makinig sa iyong salita sa umagang ito. Nihiling po namin na ang salitang aming maririnig sa umagang ito ay i-bless mo at naway maisabuhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa umagang ito, tayo po ay may title na A New Source of Provision, God Stops the Manna, na mababasa po sa aklat ng Joshua chapter 5 verse 12. Sabay-sabay po natin basahin. The manna stopped the day after they ate his food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but the year they ate the produce of Canaan. Sa verse na ito, nating ng mga Israelita ang lupang pangako after 40 years. Marami silang challenges na naranasan sa kanilang paglalakbay, tulad ng pangangailangan ng pagkain sa kanilang paglalakbay sa ilang. But God miraculously provided manna for them, at sa panahong sila ay settled na sa Canaan, a new provision for the Israelites ay needed. Ang verse na ito ay nagtuturo sa atin ng ilang bagay. Una na dito ay ang pagtigil or the end of manna. Ang manna ay isang himala mula sa ating Diyos at ito ay tumigil. Ang pagtigil ito ay nagpapakita ng paglipat mula sa pag-asa sa paglalaan ng ating Diyos sa ilang tungo sa pag-asa sa lupa at sa patuloy na pagpapala ng Diyos dito. Ito ay nagmarka ng paglipat mula sa pamumuhay na nomadiko o palipat-lipat na tirahan tungo sa isang permanenteng paninirahan. Pangalawa, a new source of provision or bago paglalaan ng Panginoon. Ang pagtigil ng mana sa verse na ito ay hindi isang punishment, kundi isang malagang paraan or step. God provided the land as it says, but the year they ate the produce of Canaan. So that's it will become our new source of our needs. Ito ay nagpapakita na ang paglalaan or provision ng Panginoon sa kanyang mga anak ay makikita natin sa iba't ibang paraan. Pangatlo, trust and obedience o pagtitiwala at pagsunod. Ang pagpasok ng mga Israelita sa lupang pangako ay nangangailangan ng pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang pagtigil ng mana ay sumubok sa kanilang pananampalataya na inamon silang magtiwala sa paglalaan ng Diyos sa pamamagitan ng kasaganaan ng lupa. Panguli, God's provision is abundant o ang paglalaan ng Diyos ay sagana. Ang kasaganaan ng lupa ay sumisimbolo sa umaapaw ng paglalaan ng Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa kasaganaan at pagpapala. It teaches us that the God's provision is always sufficient and often surpasses our needs and expectations. Conclusion. The story of the manna ceasing in Joshua 5 verse 12 is a powerful reminder that God's provision is not limited to one method or circumstance. Ang kanyang paglalaan ay laging angkop sa ating sitwasyon at naranasan sa buhay. As we transition to different seasons, maaari tayong magtiwala na patuloy niya tayong lalapatan sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Ngunit palaging sa mga paraan na nakakatugon sa ating mga pangangailangan at sumasalamin sa kanyang katapatan at saganang pag-ibig. Let us learn to trust His provision, even when it looks different from what we anticipated. This is the land provided for the Israelites. God provides for us in ways that are both tangible and spiritual, leading us to life of abundance and blessing. Para naman po sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na kami ay muling nakainig ng iyong salita. Tunay nga na ang iyong pagpapala, Lord, ay sapat na at umaapaw. Higit pa sa aming pangangailangan. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat paglalaan at biyaya na tatanggap namin, maliit man ito o malaki. Maraming salamat po sa unending faithfulness mo na mula noon hanggang ngayon ang aming pangangailangan ay binibigay mo at nilalaan ng higit pa sa aming inaasahan. Dinadalangin ko po na kami po ay bigyan mo po ng pusong kontento
at handang magtiwala sa kadakilaan mo. Naway ang Bible verse na ito ay aming isabuhay at ito po ang aming panalangin ng puno ng pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, ako po si Brother Jerry, young PFL from CRC Summerfield, at ini-encourage ko po about isa na patuloy po nating suportahan ang ating programang Tinapay Mula sa Langit. Patuloy po nating ibahagi ang video na ito upang ang salita at kadakilaan ng Panginoon ay ating malbayan. To God be all the glory po!